25 ng Nobyembre 2023. Shalom mula sa Jeffersonville, Indiana at sa Branham Tabernacle. Narito ang liham ng pagtitipon ng mga agila na magkasama mula kay Brother Joseph Branham. Minamahal na laman ng kanyang katawang tao, salita ng kanyang salita, buhay ng kanyang buhay, espiritu ng kanyang espiritu. Mahal kong mga kapatid, basahin mo na lang ng paulit-ulit ang isang pahayag na iyan. Basahin kung ano ang tawag sa iyo ng Diyos mismo. Paano masusulat ng sinuman sa mga salita lamang ng tao kung ano ang kahulugan nito sa atin. Imposibleng ipahayag kung lubos nating mauunawaan at mailapat ito ng buong puso, isipan at kaluluwa. Tunay akong naniniwala na ang pag-agaw ay kailangan maganap. Ano ang dapat katakutan? Ano ang dapat ipag-alala? Si Satanas ay nakikipaglabang sa atin. Pinahirapan tayo. Inahagis sa atin ang mga karamdaman. Inaatake ang ating isipan ng lahat ng uri ng masamang kaisipan. Ngunit walang anumang makapinsala sa atin. May maaring makapinsala kay Jesus? Hindi. Kung gayon, ay walang anumang makasira sa atin. Ang sabi lang niya, tayo ay kanyang katawang tao, kanyang salita, kanyang buhay, kanyang espiritu. Anong kagalakan at kasiyahan ang taglay natin sa ating puso kapag pinag-iisipan natin ang kanyang mga sinasabi sa atin, ang mga pahayag na inihayag ng Diyos sa atin, pagkarga ng tape, pagkatapos ng pagkarga ng tape, ang banal na espiritu ay bumubula sa loob natin tulad ng isang mahusay na balong bukal. Tayo ay tinalaga upang makita at marinig ito, at hindi tayo mahuhulog o maliligaw. Patungo na tayo upang salubungin ang ating pamumuno, ating manunubos, ating asawa, ating hari, ating Panginoon, ating mahal, ating tagapagligtas sa inalaan na lugar ng pagpupulong. Pakinggan lamang ito muli. Ang kumplitong kapunuan ng pagkadiyos na katawan ay nananahan sa atin, sa kanyang iglesia, sa mga paghigit sa lahat. Ang lahat ng Diyos ibinuhos niya kay Kristo, at ang lahat ng Kristo ay binuhos sa iglesia. Tayo, ang kanyang nobya. Hindi ito isang bagay na magaganap balang araw. Sabi niya ito ay magaganap sa atin ngayon. Naiisip mo ba sa simula pa lamang ng panahon, hindi kailanman ibinigay ng Diyos ang kanyang dakilang misteryusong lihim na wala sa kanyang isipan kanino man hanggang ngayon? Bakit niya ginawa iyon? Dahil naghihintay siya na ipaalam ito sa amin sa mga huling araw na ito gaya ng kanyang ipinangako. Hinihintay niya kami. Alam niyang tayo lang ang kayang at lubos na nakauna ito. Luwalhati. Pinili niya tayong maging kanyang nobya dahil alam niya na hindi tayo babagsak. Panghahawakan natin ang salitang yun. Anumang ang sasabihin ng lahat ng iba pang bahagi ng mundo tungkol dito, panghahawakan namin ang salitang iyon at ang salita lamang. Itinakda na tayong tumayo doon. Tayo ang mga inampon ni Jesus Kristo. Meron pa, makinig ng mabuti. Kuritin ang iyong sarili, ang pamumuno, Diyos at ang katawan tayo ay naging isang unit. Ito ay ang Diyos na ipinakita sa atin. Ang Diyos at ang kanyang iglesia ay iisa. Si Kristo ay nasa iyo. Tayo ay dakilang pahayag ng Diyos. Taglay pa nga natin ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ay Jesus, ang pinahiran. Kami ang pinahirang katawang ni Kristo. Kami ay ipinakita ng Diyos tulad ng ginawa ng katawan na iyon. Tayo ang kanyang nobya, buntis sa kanyang espiritu. Ang iglesia nga nagdadala ng mga anak, buntis sa pamagitan ng kanyang espiritu na nagtataglay ng kanyang pangalan. Dinadala ang kanyang buhay,
na sa atin ang sagot ni Satanas. Nandito na ang pamumuno. Si Kristo, ang muling nabuhay na Panginoon, ay naririto sa kaparehong kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay na siya ay dati, na nagpapakita ng kanyang sarili sa atin, ang kanyang binibigkas na salita na nobya. Pinagsasama ngayon ng Diyos ang kanyang nobya. Pinag-iisa niya sila mula sa buong mundo sa pamagitan ng kanyang salita. Ang tanging bagay na magsasama-sama sa kanyang nobya, ang banal na Espiritu ay pinangungunahan at tinitipon ang kanyang nobya. Sa bawat panahon, ang propeta ay ang banal na Espiritu para sa kanilang panahon. Isipin mo ito. Kapag sinabi ng mga taong na masyado tayong maglalagay sa ikapitong anghel na mensahero, tandaan, ang Diyos mismo ay ipinagkatiwala ang lahat ng kanyang mga lihim na hawak niya sa kanyang isip bago pa man nagkaroon ng mundo, sa kanyang ikapitong anghel na mensahero. Ang Diyos mismo ay may 100% na tiwala sa taong ito, na inilagay niya sa kanyang mga kamay ang kanyang dakilang plano sa pagtatapos ng panahon. Ibinigay niya sa kanya, makinig, ibinigay niya sa kanya ang kapahayagan ng lahat ng kanyang mga lihim sa taong iyon. Ibinigay niya sa taong iyon ang kapahayagan ng mga bagay na hindi man lang nakasulat. Sinabi niya na anuman ang sinabi niya sa lupa ay napakahalaga. Ito ay aalingaw-ngaw sa langit. Walang alinlangan na ang Diyos ay nagpadala ng dakilang banal na Espiritu na puspos ng mga tao sa mundong ito. Ngunit ang bawat isa sa mga lalaking ito, kahit na puspos ng banal na Espiritu, ay maaaring mali. Hindi kailanman pinagtibay ng Diyos kung ano ang sinasabi nila sa ganito ang sabi ng Panginoon, at sinabi sa iyo na paniwalaan ang bawat salita. Mayroon lamang isang tao na may autoridad na iyon mula sa Diyos, ang kanyang ikapitong anghel na mensahero. Maari kang at dapat magkaroon ng isang pastor. Ngunit kung hindi sinasabi sa iyo ng pastor na iyon na ang busis ng Diyos sa mga tape ay ang pinakamahalagang busis na marinig, at inuuna mo ito sa pamagitan ng pakikinig sa mga tape kasama mo, hindi lang siya ang nagsabi sa iyo na ito ang sinabi ng propeta. Nagkamali ka ng pastor. Sino man ang namumuno sa iyo, kahit na sinasabi mo ito ay ang banal na Espiritu, mas mabuting pag-isahin ka sa mensaheng ito, ang tinig na iyon, dahil ito ang tanging tinig na maaaring magsabi ng, ako ang boses ng Diyos sa iyo. Kung itinilaga kang makita ito, makikita mo ito. Kung hindi mo gagawin, hindi mo ito makikita kailanman. Hindi ka nakatakdang makita ito. Nakikita natin ang mga bansa nga nagkakaisa. Nakikita natin ang mundo na nagkakaisa. Nakikita natin ang mga simbahan nga nagkakaisa. Nakikita natin ang nobya nga nagkakaisa. Nagkakaisa sa salita. Bakit? Ang salita ay Diyos. At bilang ang salita, bilang ang nobyo na ang salita, at ang nobya bilang ang tagapakinig ng salita. Sila ay nagsasama-sama sa isang pagkakaisa. Magkaisa silang parang kasal. Kita nyo, naghanda sila para sa isang kasal. At sila ay naging isa. Ang salita ay nagiging ikaw. Ikaw ay naging ang salita. Sinabi ni Jesus sa araw na iyon, ay malalaman ninyo ito. Ang lahat ng Ama, ako nga, at lahat ako, ikaw, at lahat kayo, ako. Sa araw na iyon, ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama, ay nasa akin. Ako ay nasa inyo, at kayo ay nasa akin. Inanyayahan ko kayong sumama sa amin sa paligid ng tinig ng Diyos ngayong linggo sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Gaya ng ating naririnig, ang panahon ng paglalakip at tanda, 63-0818.
Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago maglingkod. Awit, Kapitulo 86, versikulo 1 hanggang 11. San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 3. Ito ay nagtatapos sa liham na ito. Ang hinihiling namin na mangyaring mag-subscribe at bisitahin ang www.sbfellowship.info at www.branhamtabernacle.org.